Bansalan, Davao del Sur, isa pang kakaibang bahay ang aming natuklasan, ang Elephant House ni Paul Oracion. Bata pa lamang, aliw na daw si Paul sa hayop na elepante. Namamangha siya sa malaman nitong katawan at maamo nitong pakikitungo sa tao. Ang elepante madaling paamuhin sa amo nila, madaling sumunod. Pero sa edad niyang 36, hindi pa daw siya nakakakita ng totoong elepante. Pangarap pa rin daw niya hanggang ngayon ang makita ito ng personal. Nagkataon din wala akong pera, ngayon lang nagkapera. Isa pa, wala din time na mamasyal. Kaya naman, habang hindi pa ito naisasakatuparan, ibinuhos niya ang kanyang hilig sa elepante sa pangongolekta ng mga figurin. At nang makaipon ng pera para makapagpagawa ng sariling tahanan, bahay na kawangis at kahugis ng kanyang paboritong hayop ang pinadisenyo at pinagawa. Sa totoo lang, simula sa pool, hindi pa ako nakita na actual na elepante. Kaya kahit naman sa bato, pinakulit ko. Ang kontrobersyal na eskultor sa Davao na gumawa ng nakahubot-hubad na rebulto ni Haring David ang nagtayo rin ng Elephant House ni Paul. Mas mahirap yun kaysa yung totoo na bahay. Sa una, aakalaing dambuhalang rebulto ng elepante lamang sa gitna ng palayan ng bahay. Halos araw-araw may mga bumisita sa amin, mga taga-ibang lugar. Kaya nagtaka siya kung bakit may bahay ba daw totoong elepante. Hindi pa lubusang tapos ang Elephant House. Mahigit 1 taon na itong ginagawa. At ang gastos, mahigit 1 milyong piso na. Kahit nasabihin natin masakit sa bulsa, at least hindi ako nagsisisi. Yun na kasi ang pangarap ko eh. Halika makinig sa mga kwentong nakakabilib, mga aral sa buhay na di